So, Meralco at saka SMB Finals Preview. So, ito yung finals na magche-change ng narrative. Kasi dati, ah San Miguel and then talk and text lang or Ginebra and then talk and text lang naglalaban. Ngayon Meralco, no? May pagkakaiba, no? May Meralco. So, anong merong advantage? Of course, San Miguel has the advantage over Meralco. Kasi kung si Bates ay naging effective sa Ginebra, si Brandon Bates, iba ang lineup ng SMB kumpara mo dito sa Barangay Ginebra. No? SMB uses 3 big men. Yeah? Mainly si Rodney Bronreal, which is a good rebounder. So, ibig sabihin, makakaldag ng gusto si Brandon Bates. Hindi siya bubungguin siya. He has to contend with Mo Tautua, no? Mako-contend siya halos minsan dadalhin siya ni Mo Tautua sa labas because Mo can shoot threes. Ganon din si Rodney. Di ba? Dadalhin siya ni Rodney because Rodney can shoot threes. At syempre si Junmar. Junmar is different from Christian Standhardinger. Mas mabigat at mas matangkad ng 2 inches. Si Stan is 6'8", Junmar is 6'10", pero mas mabigat itong si Junmar. So how would you back up Raymond Almasan? No? Hindi natin alam kung magagawa pa ng ni Bates yung nagawa niya sa Ginebra in the semis over San Miguel. Kasi yung San Miguel, meron silang weak side rebounding. Yun ang ginagawa ni Bates, yung rebounding, which is mahihirapan siyang gawin against dun sa mga malalaki ng San Miguel. May Vic Manuel ka pa pala na pwedeng hugutan. So pag Vic Manuel naman ang ginamit mo, yun din, dadaling ka sa labas. So nawawala na yung rebounding shot blocking ability ni Brandon Bates. Kasi kailangan mo yung backup siya yung naging alas sa Ginebra. Against Ginebra, siya yung naging alas. So ano naman yung pwedeng gawin ng San Miguel doon? You know? Pag nandun si Bates, try to see if kaya ba niyang bumantay on the perimeter. If Mo can shoot threes consistently on that series, to better. Kasi naninegate mo yung advantage ni Brandon Bates. The same thing with Raymond Almasan. Nadali mo sa labas. Kasi mangyari, maiiwan sila Cliff Hudson sa loob. Diba? Kahit si Cliff Hudson dalhin mo sa labas, ganun din. May maiiwan pa rin na So, yun yung kailangan pagtulungan nila ng pansin. Mas malalim yung lineup ng mas maraming ginagamit yung San Miguel kumpara mo sa Ginebra. Yung San Miguel is 3 grupo na puro first 5. Ginebra losses outside shooting last game. So hindi natin alam kung kasi ang San Miguel hindi lang loob yan, may labas pa. Kahit yung malaki nila tumitira sa labas. So, yun. I think Meralco coach Nenad should use magkaroon sila ng variety sa pick and roll. Make Junmar work on defense. At dapat kagaya nung ginawa nila sa Ginebra, mabilis yung laro. Kailangan bilisan nila yung laro, attack early offense, yan ang kailangan nilang gawin. And yung Spanish pick and roll, if they can use the Spanish pick and roll, kasi may Raymond Almasan sila, may Norbert Torres sila, meron silang bigs that can shoot threes.
O meron pa silang Alvin pa sa all that can play inside and outside na hindi ginagamit to back up Bong Quinto. Kasi malalim yung ilan ang babantay kay Bong Quinto. I mean, yung magandang matchup doon, Bong Quinto tsaka Trollano. May advantage, ang advantage lang ni Quinto, malapad. Kahit mas matangkad si Trollano. So yun yung isa pang X factor dun sa series na yun. Plus, if they could chase Marcio of the 3-point line and Terrence of the 3-point line, yun ang pag-asa nila manalo. Kaya nga Spanish pick and roll kasi madaming options yung Spanish pick and roll na yun. O yung Spain pick and roll na yun, kung gagamitin yun. Marami ang options no na makikinabang itong mga players na meron yung Meralco. Hindi lang natin alam kung magiging active pa si Bates. No? So, yun lang yung opinion natin. Abangan na lang natin yung game 1 sa June 5. So, yun lang pa.